Panginoon, ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Napakagandang pangako na kasama natin ang Diyos. So itaas natin ang ating mga kamay at sama-sama natin ipanalangin ang bawat bata. Lord Jesus, maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon na makapagpuri sa inyo at makapagsamba kasama mga faith kids. Dalangin namin na bigyan mo po sila ng ihanda mo po ang kanilang mga puso at kamay at puso at isipan upang makinig sila ng mabuti, maunawaan at maisabuhay ang iyong salita. Pagpalain niyo po ang kanilang mga pamilya at lahat na naririto at lahat ng teachers na tapat na naglilingkod sa iyo. Naway maranasan namin lahat ang iyong presensya at ang iyong pagmamahal. Maraming salamat aming Ama. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pagsamba at pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan, a blessed morning po sa lahat. Pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah. At ngayong umaga, no, huwag muna natin isipin yung mga problema natin. Tabi muna natin yan. Kasi nandito tayo para purihin ang ating Panginoon.
Binabalot ng iyong lakas sa piling mo ako'y ligtas. Kailan ba'y nilalayo? Ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng Lord, hallelujah. We need you, Lord. Kasi wala nang iba, ikaw lang, Panginoon. Nagbibigay lakas at pag-asa sa amin. Yes, Lord. Pipiliin ka namin, Panginoon. Pipiliin ko magpuri sa iyo, magtiwala sa iyong kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan ba'y hindi ako pababayaan? Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang dalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay
salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming matibay na sandigan at sa presensya mo, Panginoon, kami ay ligtas, Panginoon. Sa lahat ng oras, Panginoon, in victories, in obstacles, Panginoon, nandyan ka palagi, Panginoon. That's why You are worthy, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, and all the glory, all the honor belongs to You. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. There is no other God like You, who made the heavens and the earth, and fills my heart with joy unending. All I can do is give my life, offer to You a sacrifice. Here is my heart for You unending. All of my life belongs to You alone. With every breath, my song will rise to You. You are the joy of every nation, the giver of salvation, wonderful God. You are God through all the ages, enthroned upon our praises, wonderful God. Every morning when I rise, it is Your presence I desire, to see Your faithfulness unending. Mercy and goodness follow me, for in Your presence I am free. I put bawat my isa at sarap po magpuri sa Panginoon, hindi po ba? Sabi po sa inawit natin kanina, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, hindi po ba? So ibig sabihin, kahit po tayo ay down na down, kahit po tayo ay masaya, kahit tayo ay lugmok o kahit tayo ay overwhelmed, ang Panginoon pa rin ay Diyos sa ating buhay. So bago po tayo dumako sa ating tithes and offering, few announcement lang po ano. So ngayong darating na linggo, alam niyo po ba kung anong mangyayari? Anniversary! Ayan, palakpakan niyo po nga natin ang ating Panginoon dahil darating na po ang ating anniversary. So anong oras po kaya tayo? Ang atin pong oras ay 9:30. Mas pinaaga po ng 30 minutes para mag-giveaway po sa ating celebration. At natatandaan po ba natin kung anong date sa Sunday? Ano po? 26. So let's mark our calendar mga kapatid. Sunday po yon, July 26 at 9:30. Ayun po. So dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. So meron po akong personal testimony mga kapatid pagdating sa tithes and offering. Ako po ay hindi tither dati. Kumbaga ako po ay hirap po talagang mag-tithes. Kasi ang reasoning ko po, sayang. Sayang yung 300 ko, ano pa yun, mapang-mamakdo ko pa yun o Jollibee. Diba? Happy ay mga meals doon. O kaya mapambibili ko pa ng sandal sa Shopee. May tigti 300 po doon. Kaya naman, hirap na hirap akong bitawan. Pero alam nyo po ba nung na-realize ko kung gaano kahalaga ang tithes? Para siyang naging utang sa akin. Yung tipong, hindi ako mapakali kasi hindi sa akin yung 10%. Sa Lord yun. Kaya para akong nagkakautang kapag hindi ako nakakapag-tithes. Kasi binigyan ako ng 90%, that's mine, akin yun. Yung 10% hindi po sa akin. So hindi ko siya pwedeng ipambili ng kahit ano.
Yun po ang sabi sa Malakay, hindi po ba? Malakay 3:10, na kapag ibinigay po sa atin ng Panginoon ang nararapat sa atin, ibigay po natin sa Kanya ang 10%. Bakit po kailangan natin ibigay yung 10%? Kasi, mas marami pa pong blessing ang marireceive natin once na sinurrender natin yung 10%. Yung 10% na po yun, magiging another 90% sa atin. Hindi po ba? So, ang sabi po sa kanta kanina, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Gipit ka man ngayon, kapatid, Diyos pa rin ang Diyos. Marami ka mang pera ngayon, kapatid, Diyos pa rin ang Diyos. Kaya kahit anong ikot ng ating mundo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Tama po ba? So let's give our tithes and offering, mga kapatid. Yan, ituon po natin ang ating kamay sa ating tithes and offering. Ayan, sige po. Let's close our eyes. Lord, maraming salamat sa napakaraming biyaya na ipinagkakaloob na mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord, sometimes nakikita namin ang situation namin na gipit, na kulang, na short. Pero short nga ba? No, Lord, because you bless us with life, you bless us with strength, you bless us with everything that we need, Panginoon. At kung akala namin short, kung akala namin wala na, Lord, alam naming nagkakamali kami roon. Kasi you always provide. Napakayaman mo, Panginoon, para hindi kami pagpalain dito sa lupa, Lord God. Maraming salamat sa mga blessing na natatanggap namin. And Lord, give us an obedient heart, Panginoon, para magbalik at magbalik at magbalik sa iyo, Lord God. Dahil itong perang ito, Lord God, hindi mo ito kailangan, pero kailangan namin ito, Panginoon. Through our obedience, Lord God, kami ay magiging blessed, Panginoon, sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi kami nauubusan, hindi kami nawawalan, at hindi ka nagkulang kahit kailan sa aming buhay. Thank you, Lord. Itinataas namin ito sa iyo. In Jesus' mighty name, amen and amen. Test mic 1. Yan. Good morning po sa bawat isa sa atin. At sabi nga po sa Psalms 40 verse 3, He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. At tulad po ng mga inawit natin, no, through the good times and the bad times, ay hindi po tayo mapipigilan na magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen, di ba? We are still standing because of God's grace. At pag-pray po natin that the Lord will continue to sustain us, the Lord will continue to carry us through as we continue to live in God's grace every day. Amen po? Amen. At alam niyo po, noong 1967, meron pong isang vibrant athletic na bata. Siya po ay, 17 years old during this time, at magsuswimming po siya sa isang bay na kung saan po na-misjudge niya yung kalaliman ng isang tubig. Akala niya po malalim-lalim na. So ang ginawa niya po, siya po ay nag-dive, at nung pag-dive niya po, ay na-shock po siya sa nangyari. It's because yung fracture na nangyari sa kanya, yung impact ng pagtalon niya po, ay shallow pala ang tubig. Kumbaga, mababaw pa pala po yung tubig. And because of that, siya po ay nagkaroon ng fracture sa kanyang spine, sa neck niya po, hanggang sa kanyang katawan po. And nakusaan po, it left her
na maging paralyzed from shoulders down. At alam niyo po, in a single fraction of a second po, doon niya na-realize na, wait lang, nagkaroon ng change in a second yung buhay ko. At dahil po doon, sabi ko nga sa inyo, siya po ay isang atleta, no? Kumbaga, dahil po doon sa nangyaring accident sa kanya, nagkaroon po siya ng physical shortage. Na kung saan po, naging numb po yung kanyang katawan, na paralyzed po yung hands and legs niya po. And nawala po sa kanya yung mobility and even the independence. Imagine niyo po, di ba? Kayo po, nung 17 years old po ba kayo, makilos din po kayo, di ba? Parang bibihira lang naman tayo makakita ng isang teenager na parang lagi lang nakaupo. Most of the time, makilos yan. Lahat ng sports gagawin, lahat ng kilos. And dahil nga po sa nangyari dito kay Joni Erickson Tada po, ay siya po ay nagkaroon ng dark depression to a point po na nasa hospital bed po siya at nag-iisip po siya kasi siya po ay isang follower or believer of Christ. At napaisip po siya at napatanong na rin po siya sa Panginoon na bakit hahayaan ng Panginoon na mangyari to sa akin? Kristiyano ako. Sumusunod ako sa Panginoon. To the point po na yung ganong question niya po, ay umabot po siya na kapag may dumadalo na kaibigan sa kanya, sinasabi niya, bigyan niyo na lang ko ng gamot para patayin niya na po yung kanyang sarili. At makikita po natin na walang-wala po talaga siyang kalakasan left in her own body. At ano po yung naging turning point niya? Dumating na po siya sa point na habang siya po ay nakahiga sa kama, no, she began to cry out to God. Hindi po, syempre at first, hindi po dahil with faith, but because of desperation. Sinabi niya sa Panginoon, if I can't die, then please show me how to live. Sabi niya, kung hindi ako mamamatay, kasi paralyzed na po siya eh. Alam natin po na ang paralyzed, hindi na po makakakilos. Ang lola ko po na half stroke po siya and yet limited po ang kanya. Pero kay Joni po, talagang total na siya po ay na-paralyze. At since hindi po siya makamove, yun po yung naging prayer niya, no? If I can't die, then please show me how to live. At ano po yung nangyari next? Paano kaya tinugon ng Lord ang kanyang prayer? Sa prayer niya na po yun, usually we expect the Lord will turn the bad thing into a good thing. Diba, i-expect natin na, ay, nagkaroon siguro siya ng miracle, diba? Miracle healing. At kung ano-ano pa po. Pero dito po sa case ni Joni po, hindi po sinagot ng Panginoon through miraculous physical healing. Or ginawa ng Diyos na makalakad siya ulit, mabalik sa kanya yung pagiging athletic. Instead, ang ginawa po ng Panginoon ay pinor out niya po yung grace niya kay Joni. Pinor out niya po ang kanyang biyaya kay Joni. Kaya ngayong umaga na to po, no, as we continue the series of More Than Enough, let us come to God in prayer and let us pray that God's grace will continue to be poured out to us. Let's pray. Panginoon, we just want to thank you for this wonderful morning that you have given us. Salamat, Lord, dahil nandiyan yung biyaya mo, yung awa mo na kami po'y nagising pa to hear you, to worship you with our brothers and sisters in Christ. At ngayong umaga na to, Panginoon, ay wala po kami ibang hinihiling kundi kayo po sa aming mga buhay, that you will continue to abound in us. At patuloy na ino-open namin yung aming mga puso. Kung may nakikita man kayo ng mga hindrance, pockets of resistance sa aming mga puso to receive your word joyfully, ay alisin mo ito, Panginoon. Tunawin mo to sa inyong presensya at maging obedient po kami at that we will learn to surrender our lives. We thank you, Lord, and be blessed by as we meditate your word at patuloy na ma-apply din namin to sa aming mga buhay. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So, ang title po natin ngayong umaga na to po is Sufficient Grace, Finding Strength in the Shortage. Sufficient Grace, Finding Strength in the Shortage. So, basahin po muna natin yung ating key verse, 2 Corinthians 12:9. Sabi po dyan sa Tagalog, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat ang biyaya ko para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan nang sa ganoon ay palagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Basahin po natin sa English din. But He said to me, my grace.
Si Jesus po yung nagsasabi kay Paul, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Para mag-grasp po natin totally yung sinasabi po dito sa 2 Corinthians 12:19, himay-himayin po natin dito kung ano yung sinasabi ng Panginoon kay Paul. Since ang New Testament po, it was written in the Greek, ang ibig sabihin po ng grace in Greek word is charis, which means undeserved favor, unearned gift. Yan po, no? Ibig sabihin po nun is, it is something given by God or someone na kung saan hindi mo pinaghirapan, hindi natin pinagtrabahuhan, and yet, it was given to us freely. Hindi po ito nakabase kung gumawa ka ng tama or mali, kundi binigay ito sa iyo ng Diyos or binigay sa atin ito ng tao. It's because dahil sa grace, di ba? Sabi diyan, unmerited or undeserved favor or unearned gift. Halimbawa po, syempre iba po tayo na sitwasyon sa buhay natin. Halimbawa na lang po sa buhay namin ni Pastor, kami po ay, pag titingnan nyo po, hindi talaga pumasok sa isip namin na magkakaroon kami ng sasakyan. Kumbaga, wala na, parang alam mo yun, naka-cross out na siya sa amin. Hindi namin, wala siya sa hinuha namin that someday we will have our own car. Kasi pag titignan nyo po yung current status namin pagdating sa career, parehas po kami nasa multimedia industry. Tapos sa academic po, ako college grad, si Pastor still undergoing po sa college niya. Pag titignan nyo po yung educational background, wala pa kami sa level ng doctorate. Di ba? Parang pag titignan mo, usually, ang nagkakaroon ng mga sasakyan, yung mga ano na doktor, lawyer, yung mga ganun tipo, or yung mga matataas yung position. Hindi rin po mataas yung position namin, in a sense, position-based sa career. Pero, para alam niyo po, yung pagtitingnan nyo, napaka-imposible na magkaroon po. And yet, binayayaan kami ng Panginoon ng kotse. Hindi po dahil pastor kami, hindi po dahil servants of God kami, simply because the Lord is a giver. He loves to bless us. Tama po ba? Hindi man sasakyan siguro yung bless ng Lord sa iba, pero iba-iba po yung blessing na binibigay sa atin ng Lord. So yun po yung ibig sabihin ng grace on that context. Hindi namin pinagtrabahuhan, hindi dahil, sige, pastor ka, bigyan kita ng sasakyan. Hindi po. Kumbaga, walang kinalaman yon kung good or bad. Basta gusto ng Panginoon mag-bless, gusto niyang ibigay, gagawin niya po. Okay? So sa Hebrew naman po, sa Old Testament, nagagamit na rin po yung word na grace. Ang ibig sabihin po nito is favor, kindness, beauty, or charm. So yun po yung ibig sabihin in the Old Testament. It referring po do sa loyalty ng Panginoon, that He is a covenant-keeping God. So aside from these meanings po na undeserved favor, unearned grace, kindness, another fold po, kasi twofold po itong grace. Ang ibig sabihin pa po ng grace is divine enablement. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng Panginoon ng iba yung kalakasan. May mga bagay na hindi natin kaya, pero nakakayanan natin dahil sa grasya ng Diyos. Diba? Sabi po doon sa Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Tama po ba? Ayan. So, next word po that we are going to define is sufficient. Pag sinabi pong sufficient, dinidescribe niya po na nami-meet yung requirement to the point na hindi na po kailangan pang mag-provide. Kasi sapat na, sufficient na. Yun yung ibig sabihin po ng sufficient. So makikita po natin na ang biyaya po ng Panginoon, it is a limitless reservoir na kung saan po hindi siya nagdadry. Okay? So ano po yung context neto? Si Paul po, ano yung naging beginning niya or ano yung naging simula niya? Sa mga nakakapagbasa sa atin sa Bible, alam natin na si Paul po ay hindi naging maganda ang kanyang simula. Dahil siya po ay nakilala bilang persecutor, matindi na nanamersecute ng mga Kristiyano. During those days po, hindi pa Christians ang tawag sa mga believers of Christ. Ang tawag po sa kanila is followers of the way. W-A-Y, followers of the way. And si Paul po, on the way to Damascus, humingi po siya ng mga permiso or ng warrant of arrest sa mga high priest from Jerusalem. Papunta po siya sa Damascus para meron siyang legit or legal na warrant of arrest na pwede kong i-persecute ang mga Kristiyano sa Damascus. So, nung papunta na po siya sa Damascus, minit po siya ng ating Panginoong Jesus
doon po sa blinding light na sumalubong sa kanya at narinig niya po ang boses na ito. Sabi, "Saul, Saul, why do you persecute me?" Si Jesus po yung nagsasalita dito. Sabi, "Saul, Saul, why do you persecute me?" At dahil po doon sa encounter na yon ay si Paul po ay nabulag siya dahil po doon sa blinding light, no? Siya po ay nabulag for some time, for days. At yung mission niya na supposedly ipe-persecute niya yung mga Kristiyano ay natwart po, naudlot dahil si Kristo mismo ang nakaharap na niya. At sinabi ng Diyos sa kanya na, "Why do you persecute me?" Ayan, so instead po na pagpunta niya ng Damascus ay daladala niya yung warrant of arrest at talagang very bold na i-persecute yung mga Kristiyano, siya po ay inalalayan papunta po doon dahil siya nga po ay bulag during those times. So imagine po natin na because of that situation na minute po siya ng Panginoon, yung kanyang buhay po from being a persecutor ay siya po ay naging isa na rin pong followers of the way. So, makita po natin na from being a first persecutor, he became the greatest preacher of all time. At karamihan po na nababasa natin sa New Testament ay galing po kay Paul, isinulat niya po. At dahil siya po ay marami nare-receive na revelations from the Lord, mga surpassing glory from the Lord po, ay siya po ay inalaw ng Lord na magkaroon ng thorn in the flesh, na kung saan yung mga Bible scholars pinagdedebatehan pa nila kung ito ba yung dahil may sakit sa mata or kung ano man tong physical illness na to or ito po ba ay yung unending na persecution din po sa kanya. At yung number 1 na ating po tatalakayin or yung point number 1 po natin is the grace to admit our weakness. So sabi ko sa inyo kanina, ang meaning po ng grace is bukod po sa divine enablement, it is an unmerited favor or unearned gift. So, the grace to admit our weakness. So, alam naman po natin na sa mundong ginagalawan natin, once na pinakita natin yung weakness natin, they consider us as losers. 'Di ba? Pag nakita nila yung kahinaan mo kunyari sa school, nakita nila mahina tayo sa math. 'Di ba? Minsan ginagawa tayo laughing stock. 'Di ba? Aasarin ka or may kakulangan sa katawan natin or may shortage, they consider us as ugly or hindi tama, may kakulangan, unapproved, unacceptable, or minsan outcast in the society. Pero alam po natin na being weak is hindi, yung pag-a-accept po ng pagiging weak natin ay hindi po. This is something na iba po when it comes sa kingdom ng Panginoon. Bakit po? Kasi the more na we project that we are strong, the more that that people view us na tayo talaga ay weak. Why? Kasi 'di ba, we tend to pretend into something that we are not. Kunyari, hindi ka magaling sa math or hindi ka magaling mag-English, pero ang gagawin mo, sige, mag-i-English ka, papakita mo na fluent. Naalala ko nung first time na nag-job interview ako sa sobrang kaba ko. Gusto ko magpasikat First interview ko, sige, pasikat. Kala mo, ang galing mag-English, kala mo fluent. Pero alam mo naman sa sarili mo na hindi ka magaling mag-English. Di ba po? Minsan may mga ganung bagay tayo, hindi lang naman sa pagsasalita. No? Kumbaga in any areas of our lives, for sure nakaranas na tayo that we pretend to be something that we are not. At ganun po yung mundo, no? Kasi kailangan ipakita mo strong ka. Kailangan pakita mo perfect ka. Wala kang flaws. But yun nga po, no, sabi ko sa inyo, sa kingdom ng Panginoon, it's the other way around. It's because the more na we admit our weaknesses, it becomes a door for God's grace na ipakita niya po ang kanyang biyaya or ang kanyang grasya po, no. Katulad po sa buhay po ni Johnny, no. Katulad po sa buhay ni Johnny, ito po yung naging prayer niya, di ba, yung minention ko kanina, if I can die, then please show me how to live. At first po, sabi ko nga sa inyo, it was not a prayer of faith, but out of desperation, na-utter niya itong mga words na to. But later on, syempre, na-realize ni Johnny na wala na ito na yung sitwasyon ko. Alangan naman hanggang mamatay ako, iinda ko to ng iinda. So, anong ginawa po ni Johnny? Nagkaroon po siya ng renewed mind na kung saan po, yung ganitong prayer niya ay na-turn into this prayer. Bago po pumasok yung mga caretaker niya sa kanyang kwarto po, titignan niya daw yung kanyang mga paanan
na paralyzed. At ito po yung kanyang prayer every morning. Lord, I have no strength for this day. I cannot even get dressed on my own. I am entirely out of resources, but I ask for your grace to be my strength today. Kasi po talagang hindi siya makakabihis din dahil siya po ay almost 60 years na po siya na nasa wheelchair. As of now, buhay pa po siya. And nasa wheelchair siya. Talagang hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nakaka-move. At yun po yung naging prayer niya during those times. At sabi ko nga sa inyo, there is a twofold ng grace po na kung saan divine enablement. Ang Panginoon po ay binigyan siya ng iba yung kalakasan, yung strength, hindi po from our own. Kasi wala parang physically speaking, hindi nga po talaga makaka-move si Joni. And yun nga po, binigyan siya ng Panginoon ng iba yung kalakasan. Kaya po, instead of mag-cave in po siya sa situation na meron siya, she then realized that instead of struggling with it or going against it, she learned and began to see it as something that she can draw her strength with. Diba? Sabi ko nga po, ito ay naging platform sa kanya to allow the Lord to display His grace upon her life. So, in-acknowledge niya po ang kanyang weakness, di ba? Sabi po dyan sa point number 1, grace to admit our weaknesses. So, si Joni po, in-admit niya po ang kanyang weakness and she began to experience itong title natin na Sufficient Grace, Finding Strength in the Shortage. At mamaya po sa ating FG, ito po yung isa sa mga tanong, no? Sa buhay po ba natin, meron tayong weakness or weaknesses or thorn in the flesh na kung saan itinago natin siya for such a long time? Or are we battling with it? Or nahihiya ba tayo? Or natatakot tayo na ipakita ito sa mga tao? Hindi lang po dito sa church, no, but even sa labas. At we lived in pretension. Yan, pag-usapan po natin yan mamaya sa faith group natin, no? And with that, follow-up question din po, are you willing to share it with the group and allow the Lord, God's grace to work in us and through us? Ayan. So sa buhay po ni Paul, yun nga po, no, marami po siyang na-encounter sa buhay niya. And sabi ko nga sa inyo, inalaw po ng Lord na magkaroon siya ng thorn in the flesh para hindi po siya bumalik sa dati niyang buhay. Kasi alam po natin na during those time nung siya po ay soul pa lang, maano talaga siya malakas ang loob, mayabang, matapang, very bold. Ayan. So makita po natin to understand why Paul boasted in his weakness is kailangan maunawaan po natin yung kanyang sitwasyon. Etong thorn in the flesh niya po, itong pinagdaraanan niya po, ay hiningi niya po ito sa Panginoon na alisin 3 times. But again, katulad po ni Joni, ganun din po ang answer ng Lord. Hindi po inalis ng Diyos kay Paul itong thorn in the flesh na po. Diba? Sometimes, ganun yung ginagawa po natin, diba? When we pray, we want the Lord to remove yung mga ayaw natin sa buhay natin. But in this case, si Paul po, binago po ng Diyos yung kanyang perspective when it comes to His grace. Kaya po sinabi dyan, diba, sabi doon, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. So yun nga po, no, sa mundo, gusto nila i-portray natin malakas tayo. Yan po. But we all know that every one of us gets weary. Diba? Na-exhaust din po tayo. At siguro may time na rin sa buhay natin na nag-breakdown na rin po tayo. Diba? We get hurt and so on and so forth. And it takes a lot of courage para i-acknowledge po natin yung vulnerability po natin. Diba? Minsan hindi natin ma-accept na parang, kaya minsan ayaw natin ng nagpapatulong, nangunguna yung pride. Ay, hindi ako hingi ng tulong dyan, kaya ko na yan. Diba? Kumbaga in any areas ng buhay natin, may mga ganong moment tayo na hindi na tayo humihingi ng tulong. It's because sinasabi natin, kaya na natin yan. Ayoko sabihin sa kanya or ayoko magpatulong. Kasi pag nagpatulong ako, sabi niya, ang hina mo naman. O kaya parang, ay, hindi mo pala kaya yan. Di ba po? Kaya po nung 1984, meron pong song na na-released. Naging, po siya, massive hit po siya sa contemporary music. And it was written by Twyla Paris. And I know for sure na this song is very familiar dahil kinanta po ito ni Gary V, no? Sige, pwede po ba natin kantahin yung chorus? Warrior is a child. 1, 2, 3, go. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no
my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this the warrior is a child. Ayan. So, di ba, taliwas po yan sa gusto ng mundo na ipakita po natin. Sabi nga po dun sa verse, no, na nanalo po siya sa battles niya, left and right. But sabi dito, but even winners can get wounded in the fight. Tinitignan siya ng tao as amazing person, strong. Pero sabi niya, they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. So alam niyo po sa atin, to some of us, we may be weeping in secret. Or maybe to some of us, pagod na tayo sa buhay, sa laban ng buhay. Na kung saan minsan kahit sa asawa natin, sa mga closest of friends natin, even families natin, minsan hindi alam yung battle. Kaya po di ba minsan may naririnig tayo sa news na nagpakamatay. It's because lagi niya pinoportray masaya siya, masaya. Pero pag mag-isa na lang, iba pala. Hanggang sa dumating po na nag-suicide na. And yun nga po, no, sometimes we look strong on the outside, pero when we are all alone, di ba, andun yung dama natin, yung kabigatan ng puso natin. And sometimes we wonder, kaya ko pa ba? Kaya ko pa ba lumaban? May energy pa ba? May strength pa ba? And siguro may times na na-utter na rin natin na, Lord, parang hindi ko na kaya matapos itong race ng buhay ko. And maybe to some, they have wished that sana natapos na lang, sana kunin na lang ako ng Lord. And if you are that person, I hope and pray na itong mga verses na pag-uusapan po natin, no, even the song, The Warrior's a Child, ay makita po natin that it will continue to speak to us as we continue to meditate on it. Na kung saan po yung heavy burdens na nararamdaman natin, ay mapalitan po ito ng joy, ng peace, ng comfort na nagmumula po sa Panginoon. Na no matter how they barge in, no matter how they creep in sa buhay po natin, ay mas i-allow po natin, kumbaga maging maigting po yung pag-allow natin sa grasya ng Panginoon to cause us to move, that the grace of God will continue to sustain us, carry us until the end of the finish line. Ito po, Matthew 11:28-30, sabi po dito, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find the rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." So makikita po natin na sa verse na to again, ang Panginoon po ang nag-i-invite sa atin to come to Him and to give Him all our heavy burden. Makikita rin po natin dito na our God, si Jesus mismo po, He is very sure that He can or we can find and secured po tayo to find rest for our souls. Ayan. So bakit po? Kasi ang Panginoon natin gusto niya na nakakausap tayo. Gusto niya na nag-spend time tayo sa Kanya po. And He loves to comfort us, to give us peace, to give peace that passes all understanding, yung peace and joy, and yung i-trade po natin yung heavy heart or yung sorrowful heart natin with the heart of joy. Kaya nga po, di ba yung isa sa mga kinakanta po natin? Kaya po sabi ko sa inyo, nawa po yung mga kinakanta natin dito sa church is hindi lang siya maging merely songs, kundi maging buhay po siya sa puso natin. Itong song na trading. Di ba sabi doon, I'm trading my sorrows, my shame, my sickness, my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. And doon po sa bridge, sabi po doon, though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning or in the morning. Ayan po. So makita po talaga natin na when we acknowledge our shortage, di ba? Kasi lahat po tayong tao ay may limitasyon. Ito po ay pre-requirement, ika nga po, for receiving yung sufficient grace ng Lord. When we don't admit our weaknesses, our flaws, yung mga kakulangan po natin, yun po yung magiging hindrance or yun po yung magbablock para ma-receive po natin yung grasya ng Lord. Baka minsan tayo yung answer sa prayer natin. Di ba, Lord, bigyan mo ako ng grace. Pero baka tayo ma-pride din po. And we can read this po sa James 4:6. Sabi dito, but He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. So, tatandaan po natin yan, na kapag tayo po ay nagmamalaki, tayo po ay ma-pride,
then ito po yung magiging blockage para po ma-receive natin yung grasya ng Panginoon. But, sabi dito, He gives grace to the humble. Diba? Kapag tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan po ng Panginoon, then He will give us more grace. And that comes sa point number 2 po natin, which is the grace to endure. The grace to endure. Sa Psalms 84 verses 5 to 7, sabi po dito, "Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a spring, the rain also covers it with pools. They go from strength to strength, each one appears before God in Zion." So during these days po, in the olden days po, yung mga pilgrims or travelers po, kapag pupunta po sila sa Jerusalem, which is the center for worship, para sila po ay makapag-alay, makapag-offer po ng sacrifices nila sa Jerusalem, kailangan po nila mag-pass through dito sa Valley of Baca. So bakit ba siya tinawag na Valley of Baca or Valley of Tears? Kasi nga po, it lacks water. Nung sinearch ko po ito, hindi naman siya masabi na desert or terrain, pero sabi po doon, it lacks water. Kumbaga parang disyerto ang atmosphere niya. May extreme heat, may mga pitfalls na kung saan mali ka lang po ng step, pwede ka mahulog, may mga steep drops, may mga scorpions, may mga vipers, na kung saan it makes the travelers hard to travel para mag-cross po doon. No? So tinatawag nila yun na place of weeping or Valley of Tears because it is a place of suffering. Kasi nga po dry, barren, and sorrowful siya. Possibly din yung lakad nila is hindi po patag na katulad ng mga nalalakaran natin na sementado na. So may high and lows at mahirap po maglakad doon. Diba tayo nga minsan pag hindi sementado medyo mahirap na maglakad, lalo na pag umulan. So sa kanila ganun po. And while they're passing through or habang sila po ay nagta-travel dito sa Valley of Baca po, ganun din po sa buhay natin. Diba? Hindi naman laging blessing, hindi naman laging joy. May mga pagkakataon na talagang andyan yung trials, andyan yung testing. Minsan yun nga sabi ko sa inyo, no, na minsan the more na kumakapit tayo sa Lord, parang ano ba yan Lord? Kung kailan magko-commit na ako, kung kailan nagsabi na ako na tuloy-tuloy na ako sa iyo, eto na naman, may humihila, may humahatak. So, ganun po sa buhay natin. Pero, alam niyo po, yung grasya po ng Panginoon ay hindi lang tayo tutulungan na mag-survive. Diba? Ayaw natin na maging survivor, but we want to be overcomers in Christ. Kasi kahit mabasa po natin yan sa Revelation, ang gusto po ng Panginoon is for us to be overcomers, hindi lang po survivors. So, wag na natin kantahin yung kanta doon. Ayan, so, yun po, no? So, sa buhay po natin, we have to go through trials. Dahil doon po natin nakikita yung weaknesses natin. Doon natin nakikita yung shortages natin. Doon natin nakikita na akala ko marami na akong alam. Pero doon natin nakikita na ang dami ko pa palang bigas na kakainin. Diba? When it comes sa paglilid ng mga tao, pangangalaga, sa pakikipag-usap, pakikitungo. Kumbaga doon natin nakikita pag nagkakaroon ng conflict, ng kiskisa, doon natin nakikita na ay may shortage pa. May mga bagay pa na may mga kulang pa sa akin. Ayan. So, however, yun nga po, no, katulad nung mga pinag-uusapan natin kanina sa buhay ni Joni, ni Paul, may mga pagkakataon po sa buhay natin na if God will answer our prayers and kung hindi tayo dadaan dito, then we miss the point. Kapag hindi tayo nag-go through these bad circumstances. And alam natin na God doesn't work that way. Diba? Hindi siya yung pag sinabi mo, Lord, sana mawala na yung sakit ko. Okay, akin na yan. Okay ka na. Hindi po ganun ang Panginoon. May mga times, the Lord will allow us to go through miracle healing, katulad po na nangyari sa akin. Pero may mga times, you have to go through yung mga medical. Diba? O kaya minsan may mga times talaga na i-endure mo pa siya. Yan. So, however, hindi po babaguhin lagi ng Panginoon yung circumstances natin. But, ano yung gagawin ng Lord? I-change niya yung perspective natin. Bibigyan niya tayo ng fresh revelation, bibigyan niya tayo ng new perspective na kung saan it will draw us closer to the Lord. It will make us learn how to trust the Lord with all of our hearts.
And may mga times kasi pag ginawa ng Panginoon na kinuha niya lang yung sakit mo, kinuha niya lang yung problema mo, magiging escape na yun. Parang genie. Di ba, Lord, ayoko na ito. Di ba? Okay, sige, bago yung sitwasyon. Yan. And katulad nga po ni Joni, no, sabi ko sa inyo, for a 17-year-old, napakabigat ng pinagdaanan niya. Imagine niyo, hindi niya naman sinasadya na fracture siya, na paralyze yung kanyang katawan. Dahil lang po sa isang aksidente, in a snap of finger, na bago ang kanyang sitwasyon. And it is normal, it is natural for us minsan na magtanong na, Lord, bakit? Bakit nangyari po ito sa akin? Pero yun nga po, no, sabi ko sa inyo, even during those bad situation, dumating po siya sa point na, andito na ako, tanggapin ko na to, then what can I do? Move on. At yun nga po, no, sabi ko sa inyo, inalaw niya ang Lord to work in her life and she felt God's abounding grace flowing through her. Na kung saan po, itong circumstance na to, ito po yung nag-push sa kanya to study the scriptures. Inaral niya yung Bible po. Diyan din siya natuto na i-dig deeper yung mga hymnal songs. Kaya po napakahalaga rin po ng mga worship songs. Kumbaga, hindi lang po siya nag-survive, but he thrived. And ganun po yung nagagawa ng grace sa atin, no? It changes our capacity to endure. Kumbaga, kumbaga sa itlog, habang nandiyan ka sa fire, hindi ka tatalon, hindi ka aalis. Diba? It teaches us to endure yung boiling water na yon. And yun nga po, no? We can learn to trust the Lord with all of our hearts. And sometimes may mga bagay na inaalaw ang Lord na hindi magaganda simply because He wants us to depend on Him. He wants us to depend on Him. Ano din po siya heart check din minsan. Minsan kasi akala natin si Lord pa yung nagmo-move sa buhay natin. But sometimes we operate on our own strength. Kapag napagod ka na, na-exhaust ka na, nasagad ka na, doon mo nare-realize na, oh, hindi pala ako nag-trust, hindi pala ako nag-rely sa grace ng Panginoon. And may mga times din po, inaalaw to ng Panginoon for Him to be glorified in our lives. Di ba po? Katulad po ni Corrie ten Boom, parang 10 years or 15 years siya, sinabihan ng Lord na may extend yung buhay niya, but she didn't know na bedridden siya. Di ba? Parang okay, nabuhay nga ako, pero bedridden naman. Pero the Lord had, ginamit din siya ng Panginoon sa pagmi-minister through the people po, no. So, yun po, no, when we are in trials and testings, the Lord will give us the grace to endure, na kung saan po yung faith natin ay nai-strengthen. Diba, yung patience natin nai-stretch, yung minds natin nagkakaroon tayo ng, nare-renew, yung mind natin nagkakaroon tayo ng fresh perspective from the Lord, like gold being refined in the fire. So, nakikita natin ang Lord in a greater, on a, different perspective. Kumbaga sa puzzle, dati kayo yung naglalagay ng puzzle per piece. Pero may mga sitwasyon sa buhay natin na when we learn, nakikita natin yung bigger picture. Diba? Kunyari halimbawa po ako sa buhay ko, nung mga panahong tita lang ako, sabi ko nun sa sarili ko, ay madali na lang mag-alaga ng bata. Kasi halos lahat ng pamangkin ko, ako nag-aasikaso, nag-aalaga. Sabi ko, pag nagkaanak ako, na lang yan, kumbaga mani na lang. Kasi marunong na ako sa halos lahat. Pero iba po pala kapag nanay ka na, iba siya. So ganun po sa buhay natin, no? May mga bagay na akala natin kaya natin siyang i-manage, kaya natin i-control, pero minsan, pag pinadaan ka ng Lord sa apoy, doon mo nare-realize, may mga kakulangan pa pala ako. Insufficient pa pala ako. So we begin to see that God's grace is greater than all our trials. Kaya po dito sa verse 6, balik natin no. Sa verse 6, sabi dito, as they pass through the valley of Baca, they make it a spring, the rain also covers it with pools. Ito po yung sinasabi na kahit sa kalagitnaan po ng valley, di ba sabi ko nga sa inyo, dry and barren po ito, walang tubig. Still, kaya pong paraanan, kayang gumawa ng Panginoon ng kaparaanan po. At ano yung ginagawa nito mga nagta-traveler? Sila po ay nagdidig doon, hoping and praying that the Lord would send water, na sa kanilang pag-action nila with faith, ay the Lord will give them water. So, sabi po dito, in verse 7 din,
they go from strength to strength, each one appears before God in Zion. So sinabi ng psalmist na those who find strength in God make it a place of springs. Instead na makita nila yun na bad situation, they make a good something out of it. So it changes the perspective na instead of dwelling doon sa past, sa mga negative, ay sila po ay natututo na i-shift yung kanilang pag-iisip po, magkaroon ng renewed mind. So they choose to believe God and that would answer their prayers or that the Lord will be with them or the Lord is with them. So kapag sila po ay na-refresh, di ba? Minsan tayo, pansin natin yun pag kulang sa tulog, pag kulang sa kain, kumain ka lang, tulog ka lang, tingnan mo pagising mo or pag nakakain ka na, iba na ulit yung perspective mo, nakangiti ka na. Ayan, so when we go through trials, let us pray yung Romans 12:2 na i-renew po ng Panginoon yung ating mga pag-iisip so that we can see the Lord moving in our situation. So, and also, hindi naman tayo iaalo ng Panginoon sa mga trials that we cannot bear. At yan po yung mababasa sa 1 Corinthians 10:13. Sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So makikita natin na si Lord, magsusupply siya ng grasya niya sa atin. He will provide a way out kapag tayo daw po ay nasa pagsubok. And all we have to do is to rely on His grace. Na tayo po'y magtiwala sa Kanya. Diba? Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun lang gagawin natin. Kumbaga, hanggat maaari, let's not operate on our human strength para hindi niya po ibablock yung grasya ng Lord sa buhay po natin. And yun po, sabi ko nga sa inyo, divine enablement, yung grace ng Lord, yun po yung magiging magpupush sa atin or magiging power natin to overcome trials and testings in life. Okay? So, pwede po ba natin sabihin sa ating mga katabi, sa left muna, tignan nyo na lang kung saan yung left nyo. Sabihin nyo po, kakayanin natin ito dahil sapat ang grasya ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Okay, sige, sa right naman po. Again, kakayanin natin ito. Dahil sapat ang grasya ng Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Parang narinig ko. Ayan, so kidding aside, thank you Lord. Amen, amen to that. And prayer ko po, hindi lang natin siya binigkas sa ating mga katabi, kundi with faith. Andun yung panalangin po natin na kung saan mabago po yung ating isipan, yung ating view of life and trials. Yan. So, alam po natin na yung grasya din ng Panginoon, there is a corresponding grace sa bawat trials na pinagdadaanan natin. Hindi po pwede na ito yung trials natin, tas ito yung grace ng Lord. Laging sufficient yan. Okay? Laging sufficient yung grasya ng Lord. And with that, punta po tayo sa ating third point, which is grace to finish the race. Ayan. So, ang grasya po ng Lord, hindi lang po natin yung kailangan sa start ng ating journey. Diba? Hindi lang po sa start ng journey, kumbaga sa racing or sa mga fun run, hindi lang po sa start yung kailangan natin uminom ng tubig. Kailangan natin uminom ng tubig. Kaya po kung nakadalo na kayo, nakapanood na kayo ng mga fun run, parang in 1 kilometer, meron diyang drinking station, merong drinking station 2 kilometers, 3 kilometers. Kasi po, kailangan natin yun. Kundi madedehydrate kayo. Kahit gaano kayo ka-physically strong, madedehydrate at madedehydrate po kayo. At ganoon din po sa biyaya ng Panginoon, sa grasya ng Lord. Kailangan natin siya, not just from the beginning, but we also need the grace of God to finish the race. Yan. Sabi po dito, when we rely on God's grace sa ating mga weakest moments, yung buhay po natin ay nagiging testimony kapag na-overcome po natin yung mga pagsubok. Diba? Na kung saan po yung mga tao titignan ka, hindi na ikaw si Ai, hindi ka na si Chachi, hindi ka na si Jeremy. Ang makikita na sa'yo, yung kalakasan ng Lord, yung biyaya ng Lord na nag-ooperate sa buhay po natin. So they look at us na yung strength na meron tayo,
na nakaka-go on tayo sa buhay kahit maraming pagsubok, ang nakikita na sa atin ay yung kalakasan at biyaya ng Diyos. Gusto po ba natin yon? Or gusto niyo nakikita pa rin si Vicky? Diba? Gusto niya pa rin nakikita si Mami Ana? Diba? Ayaw po natin. Ang gusto natin na yung mga tao, nakikita ang Diyos sa buhay po natin. At kaya po kailangan hingin talaga natin yung grasya ng Panginoon every day of our lives para hindi po sa sariling lakas tayo umaasa, kundi solely sa grace ng Panginoon. And si Joni, yung kaninang kinuwento ko po, no, ang sabi niya po dito, I hope my wheelchair, kasi for nearly 60 years, nasa wheelchair pa rin po siya ever since na-accident po siya. No? I hope my wheelchair is the key that opens the door for someone else to see the grace of God. I would rather be in this wheelchair knowing Jesus than on my feet without Him. Diba? Ang ganda ng sinabi niya na kumbaga kung tatanggalin lang din ako dito ng Lord sa wheelchair ko pero wala naman akong Diyos sa buhay ko, wag na lang. Diba? Sabi niya, I would rather be na nandito ako sa wheelchair ko, na makita ang Diyos, yung grace of God sa buhay ko. Hindi ko naman sinabi na mag-pray tayo na nasa wheelchair tayo. Pero ang ibig ko lang po sabihin is maging prayer din natin po yung ganito. Na yung grasya po ng Lord, yung manaig po sa buhay natin. And si Joni po, instead of looking into her situation, she started looking at what God can do sa buhay niya po. May kakulangan siya, yes, nasa wheelchair siya, may limitations. Pero yun nga po, no, again, basahin natin sa 2 Corinthians 12:9. Sabi po dito, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. So tayo po ba, ipagmamayabang na po ba, or ipagmamalaki, or hindi na po ba natin itatago yung weaknesses natin? It's because, sabi po dyan, no, di ba, when we acknowledge our weaknesses, mas nagiging sufficient. My grace is sufficient. Sabi ng Panginoon po sa atin. And na-realize din po ni Joni na kahit siya po, na kahit yung body niya ay broken, her spirit, yung spirito niya po, being a Christian, ay hindi po kailangan maging crushed. Di ba? Maaari pong limited siya sa kanyang physical, pero yung spirito niya po ay hindi limitado. So ano pong ginawa niya? She painted using her mouth. Kasi wala po, hindi na gumagalaw yung kamay niya eh. So ginawa niya, may paintbrush po siya sa kanyang bibig. Magaganda yung paintings niya po. Tingnan niyo na lang po sa Google. And yun nga po, no, sabi ko sa inyo, she began to study the scriptures deeply. Na kung saan ito pong 2 Corinthians 12:9 ay na-discover niya po. And sabi dito, she was able to establish Joni and Friends. Ito po ay isang international ministry na kung saan nagdi-deliver po sila ng thousands of wheelchair to minister. Gamit po yung gospel as they deliver the wheelchair. Nagbi-minister po sila sa mga tao, people worldwide. And then, they support families living with disabilities. So nakita nyo po, limited po siya. Possibly nasa isang lugar lang po siya. Or siguro, most likely, nakaka-travel na siya around the world with the help of her husband. Siya po ay nakapag-asawa. Diba? Who would have thought na sa ganong sitwasyon niya or sa ganong state niya po ay makakapag-asawa din po siya. Ayan. So, she became also the best-selling author. Naging advocate and powerful speaker din po siya. At meron po siyang libro na isinusulat, devotional book, Keeping Faith When Life Hurts. Yan po. At meron din po siyang everyday na 4-minute daily podcast. Pinangalanan niya ito ng Sharing Hope. At recently, nagkaroon po siya ng partnership globally na kung saan para po ma-expand yung disability ministry trainings. Ma-equip yung mga pastors and church leaders worldwide para po ma-build yung congregation. So makita niyo po, no, kung gaano kagrabe yung impact ni Joni na nagawa despite of her disability. So makita natin na kahit siya po ay battling with chronic illness, kahit siya po ay battling with cancer, she is widely known as, sabi dito, most joyful, radiant Christians in modern history. So hindi pa siya sikat during nung 17 years old siya, sumikat na lang po siya or naging well-known na lang po siya netong nagkaroon siya ng accident.
dahil nga po na-display yung grace ng Lord sa buhay niya. It is not because of her, but it is the grace of God na nag-spread po worldwide. So nakita po natin na Joni expanded her reach despite of her disability. Hindi po yun naging barrier, hindi po yun naging hindrance para hindi siya makakilos sa kingdom ng Panginoon. In Acts 20:24, sabi po dito, "But none of these things move me." Yung mga pagsubok po, sabi ni Paul, "Nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God." So sa atin po, sa buhay natin, ano-ano po yung mga natanggap natin sa Panginoon? Talent po ba yan? Skill, wisdom? At kung ano man po yan, no? Kumbaga, gamitin po natin yun na platform, gamitin po natin yun na avenue for us to do ministry, to reach out others. Kung si Johnny nga po nasa wheelchair, nagamit siya ng Lord. Di tayo din po. Dahil yung grace na pinor out ng Diyos kay Johnny is the same grace that the Lord will pour out to us. Instead of looking into ourselves, na kulang ako, hindi ako magaling magsalita Hindi ako pwede maging faith group leader, hindi ako magaling sa Bible, hindi ako magaling magsalita. Di ba po? Na-equip po. Kaya po tayo may mga ministry equipping class, may discipleship, may mga faith groups. Yan po, no? And I hope po na kung paano po nakita ni Johnny yung sarili niya, ay ganun din po tayo na makita natin yung sarili natin the way God sees us. And sabi ko nga po, no, if God used Johnny for His glory, ganun din po tayo, magpagamit din po tayo sa Panginoon. I-overlook na po natin yung mga lack natin. Na, ayoko, hindi ako magaling. O kaya, hindi ako pwede dyan, kulang ako. Yun. So, hayaan po natin na yung mga kakulangan natin, ang Lord na po ang magpupuno niyan. Ang Lord na po, di ba sabi dyan, yung grace niya po ay sufficient na sa bawat isa sa atin. 1 Corinthians 15:10, sabi dito, "But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was within me." Kaya po si Paul, confident po siya na sabi, marami akong trinabaho, marami akong nagawa na for the Lord, marami na akong ministry na na-accomplish. Pero hindi po yun sinasabi ni Paul dahil sa kanyang kalakasan. But sabi dyan, "Yet not I, but the grace of God that was within me." So in conclusion po, sabi dito, saan po tayo nakakaranas ng shortage right now? Is it yung patience? Is it in our marriage? Or finances? Gusto mo makatulong pero wala tayong pera, wala tayong kakayanan. Or is it your physical health? Whatever that is, ibigay po natin yan sa Panginoon. Dahil yung shortage natin na yan, yung insufficiency natin na yan, when we give that to the Lord will fill the gap. The Lord will fill yung mga kakulangan natin because His grace is sufficient in us. Kaya po, wag natin kakalimutan na sa mundong ginagalawan po natin, itong battle po na kinakaharap natin sa mundo, no? Huwag po tayo mapapanghinaan ng Lord dahil kasama natin ng Diyos. Yung grasya niya, yung mamamalagi sa atin. Kaya po, pwede po ba nating, kahit tignan nyo na lang po yung mga verses, no? Sabi po dito, "We are more than conquerors. We are victors in Christ Jesus, and we will finish the race because the captain of our salvation has gone and won the fight." Ang Panginoon po, who is full of grace and truth, hindi lang po niya character yung pagiging gracious, but He Himself is the grace of God. Ay kasakasama po natin sa ating buhay. Ano man po yung mga kakulangan natin, hayaan po natin na si Lord po ang pumuno. At si Lord lang po ang tanging makakapuno po niyan. Kaya po awitin po natin itong song. And as we sing this song, hayaan po natin na mag-minister to that a new song will arise in our hearts. Na yung mga heavy burdens na meron po tayo, yung mga kakulangan po natin, ay makita po natin yan in the light of the eyes of the Lord.
po'y magsitayo. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Iyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa
sandigan sa lahat. Let us sing it again. Awitin po muli natin. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Lord, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sige, let's continue to be in the attitude of worship. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka namin na pupurihin kahit sa gitna ng bagyo. Patuloy na aawitan ka namin kahit nasa lungkot, nasa sayaman kami. Ano mang sitwasyon ng buhay namin. Panginoon, ironic as it may seem, Lord, pero magpapasalamat pa rin kami. Pupurihin ka pa rin namin, aawitan, sasambahin ka namin dahil ikaw ang Diyos na nanatiling tapat hanggang sa kaduluduluhan. Kaya Panginoon, may you continue to empower us, continue to be with us. Let the grace of God sustain us, carry us until the end of the line, O God. Kahit sa huling hininga namin, Panginoon, ay ibibigay namin to sa inyo, all for the glory of God, all for the grace of God, na kung saan, Panginoon, yung mga kakulangan namin ay hindi po kami ang makita, kundi yung grasya mo na nananaig sa aming mga buhay, nananalaytay sa aming mga dugo. Salamat, Panginoon, dahil napakayaman ng biyaya mo. At kaya po kami nakakilala sa inyo, all because of your grace, not because of what we have done or of who we are, Lord, but because of who you are in our lives. Kaya Panginoon, salamat dahil hindi lang po character mo yung pagiging gracious, but you yourself, Lord, is grace himself. Kaya Panginoon, hayaan mo for the rest of the week na kakaharapin namin yung grasya mo lamang, Panginoon, yung kung saan kami magre-rely. At alam namin, Lord, na wala na kayong ibang mahihingan ng tulong kundi kayo. Salamat, Lord, dahil yung biyaya mo yung patuloy na daladala namin. May mga pagsubok man, Lord, na talagang minsan hindi na namin kinakaya, napapaisip na kami, napapatanong. Pero lagi mo kami nire-remind na tuloy lang ang laban dahil kasama ka namin. You are the one who is fighting for us. At alam namin, Lord, na gaano man kahirap itong mga pinagdaraanan namin, at the end of that finish line, Lord, ay yung joy, yung kapalit neto, yung peace na nagmumula sa inyo, O God. Kaya, Panginoon, bigyan mo kami ng courage to admit our weaknesses, to admit our shortcomings sa harapan mo, Panginoon. Give us also the grace to endure, na habang kami po ay nasa gitna ng pagsubok, ay hindi po kami basta-basta matitinag, hindi po kami basta-basta mag-give up, dahil ikaw po yung kasama namin. Yung grasya mo, yung mas lalong nagiging mas malakas sa amin, O God. Wala na po kami ibang aasahan, kundi kayo lamang, Panginoon, dahil ikaw yung may unlimited power, ikaw yung may unlimited grace. You are a God who is so gracious. Kahit minsan yung mga pagsubok na to ay dala-dala namin sa aming sarili, dahil sa mga mali namin desisyon, pero yung grasya mo yung patuloy na tumatawag sa amin, O God. And we want to respond on that grace calling us, O God. And also, Lord, we thank you, Lord, for the grace to finish the race. Huwag mong hayaan, Panginoon, na tapusin namin itong buhay namin na wala kaming nagawa for you, na pinapagawa mo. But we want to do greater things, katulad na ipinangako mo sa amin, Lord, na kung ano yung ginawa mo dito sa lupa, na gumawa kayo ng mga miracles with signs and wonders. You have promised us, Lord, that we can do more than all, Lord, na kaya mong gawin sa buhay namin. As long, Lord, as we yield, as we continue to abide in you, O God. Can we raise our hands to the Lord? Lord, patuloy na tinatas din namin ang aming mga kamay as a sign of our surrender. Lord, we ask, Lord, na yung grace
grace will be poured out upon us, Lord, for the rest of the week, for the rest of our lives, na kung saan, Panginoon, we will not rely on our own strength, but we will solely rely on the sufficient grace of our Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-ibig mo, sa patuloy na pagre-remind mo sa amin ng mensahe mo, O God, at hayaan mo na maging buhay ito sa aming mga puso, at patuloy na manahan lamang kami sa iyong presensya, O God. We love you, Lord. We declare, Lord, and we claim, Lord, that we are victors in Christ Jesus, O God, because we rely on you alone, on God and God alone. We thank you, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. ay luluhod at sa iyo ay sasambang kami ngayon diringgin at ang bayang ito'y iyong pagagalingin ulan ng pagpapala